Hi guys, it's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So, for today's video guys, is i-share ko sa inyo ang aking naranasang hirap, hinanakit at pagdurusa. Imo tayong maalaala mo kanya. So, I was working in a lane guys for almost 12 years. I'm not sure if 12 years now, but or more than like that now, because when I started working there guys, I was only, I think, 21 or 22 years old. Yes, I live Philippines at the age of 22 years old. I started working in the restaurants, hotel, and schools. Mostly, ayan lang talaga yung circles of life ko doon na nag-work ako. And sometimes I go out in companies because I'm really tired of working with them. Because guys, sa tinagal-tagal na nag-work ka sa isang company na everyday na lang same routine yung ginagawa mo, nakaka-exhausted talaga siya guys. And when you are working in Middle East, you are same like robotic because they are holding you because they are giving you visa, so you need to do what they want you to do. Like for example, because they have 4 branches. When I was working in restaurant, this is my first job. And when I was working in restaurant guys, they have 4 branches, and some of the branches they don't have staff. And as me, because dahil sunod-sunuran ako sa mga manager, gusto natin ng big salary para makita nila na improvement ka, para mataas ang kanila ng salary, is lang ako ng oo. And that is wrong. Because they are abusive na, may mga abuse na manager talaga na pag pag alam nila na oo pa lang ng oo sa mga sinasabi nila sa'yo, is talagang parang ina-abuse na nila. Okay, si Cheryl ganito, pumunta siya dito, diba? Lahat ng mga 4 branches na yan guys, and I'm really exhausted. There are times guys that we have delivery and it's my break time guys. Now I need to go home to sleep, rest like that. But what they do guys, they deliver first the food before the staff. So, sinabi ko sa talagang nakikipag-away ako sa driver. Sabi ko sa kanya, manahin mo muna yung staff kasi mga ilang hours lang yung sleepover namin, yung tulog namin. Kailangan na namin bumalik agad sa trabaho. But, he did not listen to me and he delivered the food first before the staff. No? So, alam niyo ba yung pag-uwi mo lang sa bahay ng ilang minutes na lang kailangan bumalik sa trabaho. Talagang natulog ako guys nang naka-uniform ako. Talagang hindi na ako nagpalit, hindi na ako naligo, talagang naka-uniform talaga akong natulog. Yes guys, tapos nun guys, is talagang bagsak talaga yung katawan ko. Talagang tulog ako ng fast. Because I wake up in the morning, kasi break shift ako nun eh, maaga akong pumapasok, tapos nag-end ako ng mga 2 or 1 o'clock like that. And bumabalik ako mga 6 p.m. So when he delivered the food, we arrived there in accommodation more than I think what time that I'm not sure, but I think like 4 p.m. in the afternoon. So 6 o'clock we need to go back to work. So mga ilang hours lang yung tulog ko. So tulog na tulog ako, tapos binubusinahan na ako ng driver guys. So pumasok ako sa trabaho ko na walang sipilyo, walang hilamos, ayusin ko lang yung buhok ko, tapos kumura na ako sa trabaho ko. Ganun ang life guys, no? And some of our family members, they don't appreciate the things that you are giving to them. Kasi bakit mo naman i-appreciate yung pera hindi mo pinaghihirapan. So ayun ang buhay ko dati guys, no? And I'm really exhausted about this kind of life. Kaya minsan talaga sa buhay natin is kahit na may sahod ka every month, parang hindi ka na masaya sa ginagawa mo. And for me kasi guys, ayun ang buhay ko, no? Dahil sa breadwinner ka, kailangan mo sumuport sa mga magulang mo. Kailangan mong gawin yung pinapagwasay ng manager kahit nahihirapan ka. So ayun ang nangyari sa akin guys, kaya bumagsak talaga yung katawan ko talaga guys, no? So marami na akong sakit na nararamdaman kasi at the younger age guys, wala pa tayong nararamdaman na talagang ako guys, kasi nung mga bata-bata ako, wala akong nararamdaman pero may sakit ako na. So may mga symptoms talaga ng sakit is silent sickness ba? Silent sila sa loob ng katawan mo pero lumalaki na talaga sila. So ayan ang nangyari sa buhay ko. So just do whatever you want to do in your life. Yes, we need money, but the most important is
kailangan happy kasi ginagawa mo. Hindi mo dapat i-force yung sarili mo na kailangan kong gawin ito para mag-pay ng bills mo, ganyan. So, ayun ang nangyari sa akin. Kasi guys, kung masama akong anak guys, like, kung sarili ko lang iniisip ko, I have more money already guys, no? Pero hindi. Kasi iniisip natin lagi yung family natin. Tapos tayo, yung sarili natin is parang hinuhuli natin yung sarili natin. So, first of all guys, is bago tayo tumulong sa family natin, is kailangan mo munang tulungan ang sarili mo. Bago ka magbigay, kailangan mo nang bigyan yung sarili mo guys. Because money kasi guys, parang ang pera, parang nakikita mo yung tunay na ugali ng tao pag wala ka ng pera at wala ka nang naibibigay sa kanila. So ayun guys, no, bago ka tumulong, unahin mo na yung sarili mo. Meron ka na bang bahay at lupa, business, na pag nawalan ka ng trabaho sa ibang bansa is may pera kang makukuha, mga ganun ba? Think about your future before other people, no? Kasi guys, kung talagang umaasa sila sa'yo, paano na lang kung nawalan ka ng work at wala ka ng pera? Paano na lang? Hindi na sila pwedeng umaasa sa'yo kasi guys, dito kasi sa ibang bansa guys, is not all people, we have different problems, no? Hindi lang sa Pilipinas may problema, pati sa ibang bansa. Because we are thinking about our rent, our food, kasi hindi naman libre ang pagkain guys. Nakadepende na lang yan kung nag-work ka sa company na free accommodation, free transportation, at saka free food. So, kahit free food ka sa company ninyo, kailangan pa rin kumain sa bahay ninyo. Hindi naman pwede na kumuha ka ng food sa company ninyo tapos ilulutuin mo. Siyempre, kailangan din natin bumili, di ba? So, may mga bills din tayong binabayaran guys, at ganoon ang buhay natin. So, at saka guys, hindi ko masyadong na-enjoy ang buhay ko. Nagpupunta lang ako ng Dubai, pero mag-enjoy ng mga ganun. Pero it's not life guys, no? Kasi kung talagang gusto mong enjoyin yung buhay mo, you need to travel around the world, no? Gusto mo naman makita ibang country, yung hindi ka na lang na-stuck sa isang country. Guys, kasi yung anak ng asawa, yung babae, tinatanong niya minsan ako guys kung nag-travel ba ako in different country. At wala akong masabi, sa totoo lang, wala talaga akong masabi kasi hindi ko naman nagawa yun guys. Kasi ang buhay ko nun, parang umiikot lang na parang padala ng pera, tapos pagpasok ng pera sa bangko, yung matitira, ayun yung pabili mo ng pagkain. So, kasi guys, yung mga anak ng asawa ko guys, nag-travel sila around the world guys. Kasi ang kultura kasi nila, yung hindi nila sinusuportahan yung magulang nila. Hindi sila nagiging breadwinner ng family nila. Hindi sila katulad natin na nagiging breadwinner tayo ng family natin. Kasi kung mahirap yung parents mo or yung mga kapatid mo, kailangan silang sustentuhan. Hindi sila ganun guys. So minsan nahihiya akong makipag-usap sa kapatid, sa anak ng asawa kasi talaga guys, nasa high ranking talaga siya. Guys. At natifeel ko sa sarili ko na down ako kasi nakikita ko yung sarili ko sa sarili niya guys. Talagang nasa siya guys. At saka siya, architect siya guys, no? Nag-design siya ng mga bahay. At siya guys, may pinag-aralan siya, no? At saka maganda yung nila, yung family nila, yung nanay niya mayaman.